Alright. Sunod natin yung reporting. So, tapos tayo mag-encode. Kunwari, magpapasa tayo ng monthly report. Tapos, dapat makonsolidate natin yung mga bilang nila, mga transactions natin. So, unang gagawin natin, punta ka lang dito sa file, tapos report. Pag nandito ka na sa, na to, sa forms na to, i-fill up mo lang itong date range from, kunwari, December 1 hanggang December 31. So, ibig sabihin yan, ikukuha na rin mga transaction ay sa date range na ito. December 1 hanggang December 31. So, kiklik lang natin itong generate. Yan, hintayin lang natin. Yan. So, lobas dito sa generate sa reporting niya, may nakolekta siyang construction tax na 15,000, O2, 150. Ihiwalay niya rin yung occupancy tsaka business. Tapos meron din siyang dito total life SIC. Yan, yung storage, meron din siyang conveyance. Sa other fees, i-breakdown niya rin lahat ng nasingil mo. Fireworks display, may 200, may 1,000, may fire seminar, mga breakdown yan. Pagdating naman dito sa clearances, naka-breakdown din to. Lahat ng occupancy sa type of occupancy ng business, ayan, naka-breakdown yan, business. Kung meron tayong may issue pa, bibilang din yan. Yung system na natin yung bibilang. So, occupancy, ganun din. So, ito yung pinaka-reporting niya. So, yun. Tapos, meron din tong sa PESA, kung meron tayong natransact na PESA, government, yan. Tsaka itong general report. So, yun ang sa reporting. Tapos, kung gusto natin mag-export, punta na tayo sa external data. Under nyan, meron yung excuse me. May iba't ibang category niyan pag-export. Merong type of application. Try natin to. So, ganun din. Date range din. Tapos, kunyari, ang export lang natin, yung FSEC, generate mo natin. So, meron tayong isang na-issuean sa early 7 strike lang. Lahat ng data na encode natin, ma-export natin sa Excel. Click natin tong export. Tapos, yan, yung name niya, din sa documents. Okay. Yan na, ma-export na yan. Tignan natin, na-export natin. Documents. Ito. Yan, na-export na siya. Tagalin natin mga hindi kailangan na dito. So, yan, kanyang name. Yan, lahat yan ng data na input natin, nandun yan, pasok dito, exact address, yung kanyang lahat ng binayaran niya, total amount, yan. So, gumagana yung exporting niya. Meron din siya dito, so type of occupancy, kunyari, sa business, ang i-export mo lang ay mercantile, 0. Wala tayong in-encode ng mercantile sa business. So, 1 record found. Meron siyang isang record ng business. Pwede natin ding i-export yan. Okay? So minimum tayo. So, marami siya. Tapos, sa database tool, pag-search ng record dyan, tingnan natin yung mga in-encode natin. Ay, puro si early 7 lang pala to. Sa lahat yan ng transaction nandito, pwede mo i-search para makita natin kung narito. Sikat. So, yun. So, comparative analysis. Ito yung pag-compare ng report. Kunyari, year 2023 sa 2024, mga ganun. Ito compare niya sa hanapin niya yung variances. Pakita ko sa inyo yung sa stasyon. So, ito yung example ng comparative analysis under ng database tool. Kunyari sa finance. Ang present date, kunyari, January to. Generate natin. So, present date ngayon, 3 million siya, total FCFC. Click na dito compare. Sa past date to compare natin sa past date ng January din. 2022 naman. Try natin na.
2022. So, napansin nyo dito pumunta yung 2023 na mga collections. Yung mga breakdown nandun na lahat. Tapos, i-generate natin ngayon yung 2022 na mga transaction. Wait natin. Yun, dito na. Ito na yung 2022 tsaka 2023. Naka-align yan yung mga iba't ibang uh, record revenue. Naka-breakdown din yan. Tapos, ito na yan yung magic. Kiklik na rin itong compare. Yan. Hanapin niya yung variance percentage. Tapos, i-determine niya kung saan ka tumaas, saan ka bumaba. So, makita nyo, hindi na ka na ng legend. Pag kulay green, arrow up, tumaas yung kanyang, um, tumaas siya dun sa specific target revenue. Kung ito, sa sales tax, bumaba tayo ng 66.38. So, yan, meron siyang, ano dyan, parang pinaka-indicator kung saan ka bumaba, saan ka tumaas. So, total collection naman, ito na. 3 million sa nakaraan, 3.9 ngayon. Tumaas siya ng 27.12. So, yan. Meron din siya sa FCS. Sa FCS, ganoon lang din. Sa FCS naman, mga issued na clearances lang ang kanyang i-compare. Okay, natin. Compare, yon. Yung mga issued naman, yung i-compare niya. Hanapin niya rin yung variance. Bumaba sa katumaas. Okay. So, makikita natin dito yan. Yan. Tapos, saan ba? Yan. So, sa export naman, dito rin ginagamit namin yung general export. I-export niya lahat ng transaction, saka kami gagawa ng finance monthly report. Makikita mo doon lahat yung kanyang mga transactions. Tapos, yan. Doon lang muna sa reporting.